with teacher's manual. Yan, may teacher's manual po tayo. Yan. So, yung book of Ruth na pula, puti na po yun na po yung, ito na po siya. Ito na po siya, no? Papakita ko po sa inyo mamaya-maya yung teacher's manual din yan para magaling po ninyo sa, or bukas ko ipapakita po yung teacher's manual. Okay, so next slide please. How it began, number 1, it began the prophetic word by Baptist in 1987 that says, take my word to the children and youth of the world. No? Yung vision when he was at age 7. So prophetic word, 1987, ito na yung may mga evangelistic crusades na siya kinatanggap nito sa US. Next. Okay. It is interesting to note that Bob Hoskins, the one to whom God gave his prophetic word, was himself called to preach at age 7. Amazing, no? No? Age 7, nag-preach ng word ng salita ng Diyos. No? And in that same year, God began using him to preach citywide crusades across the US. Okay, next slide. So why the scripture? Ano bang meron sa kasulatan o scripture? Kailangan ba talaga yung scripture? Tanong po kayo, kailangan ba talaga yung scripture? Yes. Okay, bakit kailangan ng scripture? Sino? Bakit kailangan ng scripture? As a guideline. As guidelines. Okay, Ali, ito siya. Bakit kailangan ng scripture? Copy-paste. Okay, copy-paste. Ganyan generation ngayon, copy-paste talaga tayo. Oh. Why is there no scripture? Isang patunay o evidence. Okay, isang patunay. Okay. We all know the verse. Na-recite natin kanina in Jeremiah chapter 29 verse 11, ba? I know the plans and for you, so. Okay, sabi nito, the knowledge of God through His Word is the only way a child can ever know the love of Jesus and experience His good plan for future and hope for their lives. No? Ano ibig sabihin dito? No? As sabi ko nga kanina, as they engage in the Word of God, no, they will have this knowledge about what knowledge? About that God is love, that Jesus is the Savior, the way, the truth, and the life. And hindi lang yun. As they engage in the Word, they will experience it by themselves. Tama ba yun? Tama ba yun? Okay. So, tingnan natin. Another one, please. Next slide. Sabi ko dito, number 2 is, Isaiah chapter 55, verse 10 to 11. Pakibasa ako ng malakas. 1, 2, go. Read it aloud. Rain is no from down. So, what on the earth? They will cause the grain to grow, producing seed for the farmer and bread for the hungry. It is the same with my word. I send it out, and it will produce its fruit. It will prosper all I want it to, and it will prosper everywhere I send it. Tama ba naman? No? Ano ibig sabihin dito? Saan man naisin ng Diyos na ang kanyang salita ay makitanim, no? Walang pwedeng humadlang doon. Sabi, it will prosper everywhere. No? Kumbaga, kahit sabihin, ikaw na lagyan natin sa situation ito. Kahit ikaw na yung nag-iisang Christian lang sa family ninyo, walang pwedeng humadlang sa faith mo sa Lord. No? No, it will prosper. It will prosper everywhere I send it. Another one. Next slide. Okay? Powerful seed planted in fertile soil equals great harvest. True? Is it true? Yes. Equals great harvest. No? Totoo yan. No? Kasi kahit sino tanungin natin sa labas, yung mga nandiyan, mga bystanders or whoever they are, no? Tanungin mo sila, gaano katotoo ang isang seed, ang isang binhi, pag naitanim mo sa matabang lupa, ang bunga o resulta nito ay saganang ani. No? Alam niyo po, nung ako po ay madalas sa Isabela, sa Region 2, no? Pag tumingin ako sa kanan ko, rice field. Pag tumingin ako sa kaliwa ko, rice field. Or cornfields. Yun yung mga tanim doon eh, no? And I believe even here there are parts of Benguet na may mga ganyan, di ba? No? So, sasabihin nila sa iyo, totoo yan. Once a seed has been planted into a fertile soil, it will result into a, sabi nga, great harvest. Another one. Okay? Sabi ko dito, throughout the Gospels,
Jesus declared His word to be the seed. Totoo yun. No? Si Jesus, when He preached, most of His preaching are parables. Napapansin niyo po ba yun? Pag sabing parables, hindi kung mapapaisip ka, sasabihin, oo nga, no? Diba, nakuha niyo po? Pag nag-preach si Jesus, He mostly, or He openly preached in parables. About the seed, the mustard seed, diba? Mga ganyan, parables, no? Tingnan natin. In Matthew chapter 13, Mark chapter 4, chapter 8, and He portrayed children as fertile soil. Sige po, portrayed children as fertile soil. Why is it na ang mga bata ay tinulad sa isang matabang lupa? Bakit kaya? Because they are pure. What else? Innocent. What else? Easily to believe. Easy to? Okay, to believe. So, sabi niyan, portray children as fertile soil. Kaya nga, ang sabi doon sa Matthew chapter 18 verse 1 to 4, kung babasahin natin yan, yung illustration dyan. Di ba? Another one. Next. Ang sabi, where the book of Hope has gone. Okay, number of countries worldwide. Meron na po tayong number of countries. 118 countries worldwide. Kasama na ang Pilipinas dyan. Number of books, languages, 148 languages. Wow! Ang galing, no? Sa totoo lang po, naapektuhan din kami sa Ukraine and Russia. Kasi meron kaming one hope Ukraine, may one hope Russia din kami. Meron din po kaming one hope doon. No? So, naapektuhan din kami, but still, they're part of that countries na nasama po namin sa mga One Hope, no? Meron kami organization doon. Number of books distributed worldwide. Okay, next. Ang sabi, 2 billion children. Wow! Grabe, no? Ang galing ng Panginoon, 2 billion children. At kasama tayo doon. At yung gagawin po ninyong distribution, magiging karagdagan po yan, no? Number of books distributed in our country is 80 million. Praise God. Provisional word. Grabe, no? 80 million. And still, tumataas pa po yung bilang niya. Next. Okay. So, how do the book works? We have these 4 phases. The networking, training, distribution, and follow-up. Okay? Kasi, sabi ko nga kanina, by means of this, no, these phases, dito kami nakakapag-build ng mga connections, ng mga ministry partners. Diba? So, next slide. Next slide is the worth of a child. Okay. Pag sinabing worth, ano ba yung worth? Halaga. Okay. Gaano ba kahalaga ang ubing, ang bata, para sa inyo? Sige. Gaano kahalaga? Okay, they're blessing. They're blessing. Ano ba? Gaano kahalaga ang bata? Sige po. Gaano kahalaga ang bata? Regalo sila. Ha? Regalo po sila. Regalo. They're a gift. Okay. Gaano po kahalaga ang bata? Siya yung binigay ni Lord na talagang regalo talaga sa atin. Okay, regalo. Okay. So most of us, ang maaaring sinasabi o sasabihin ay, they are a gift from God. Really? No? Ang mga bata, regalo talaga sila. Gift sila ng Panginoon sa atin, no? Now, ang sabi, Jesus showed respect to children as valuable members and examples of His kingdom. No? Valuable members. Imagine, grabe si Jesus. No? Ganun niya pinahalagahan o ganun kahalaga ang mga bata sa Kanya. Tama? Kaya nga meron tayong kantang pambata, di ba? Jesus loves the little children, all the children of the world. That's how valuable children are. So, ng Panginoong Jesus. Okay? So, valuable members and examples of His kingdom. Another one. Next. Ang sabi, Matthew chapter 18 verse 1 to 6 and other chapters in the Gospels. Ang sabi dito, about this time, basahin nga po ninyo, 1 to go. About this time, the disciples came to Jesus Yun. and asked him who would be the In the kingdom of heaven, Jesus said, I promise you this, if you will change and become like a child, you will never get into the kingdom of heaven. And when you will have one of his children, because of me, you will have
Okay. Please, bear with me. I-visualize nga po ninyo yung tagpo na yan. I-visualize natin. Ang sabi, the disciples came to Jesus. Okay? Gusto ko i-visualize natin ito. Si Jesus nasa harapan. Okay? So, the disciples came to Jesus, right? Dahil itong mga disciples nito, probably, whenever they're with Jesus, and whenever Jesus preached, lagi niyang dinadala sa parables, at lagi niyang example ang mga bata. Okay po? So, siguro itong mga disciples na to, they were confused. Nakuha niyo po yung gusto ko parating sa inyo? They were all confused. Sinabi nila, ba't ganun? Lagi naman sinasabi ni Jesus, ang mga bata, ganyan, mahalaga sa araw ng langit, araw ng Diyos. They approached Jesus. Ang sabi nila kay Jesus ito, sabi nila, who would be the greatest in the kingdom of heaven? Sabi ni mga disciples, Guru, Jesus, you always mention that children are valuable in the kingdom of heaven, in God's eyes. Now, who would be the greatest in the kingdom of heaven? Ano sabi ni Jesus? Ano sabi ni Jesus? Okay, I promise you this. I-picture nyo. I promise you this. If you don't change and become like a child, you will never get into the kingdom of heaven. And when you welcome one of these children because of me, what did Jesus say? You welcome me. Listen, ano kayang merong character na hinahanap ni Jesus doon sa mga disciples na yun? No? Merong character ng bata na hinahanap ni Jesus sa mga disciples na ito. What do you think? Motivated? What? Moldable? Wow, good. Moldable. Okay. Ano pa? Teachable. Okay, good. Ano pa? Siguro yung humble. Yun, humility. Humble. No? Siguro itong mga disciples na to, hindi, siyempre, ikaw ba naman kasama mo si Jesus? Isipin nyo nga po, kung lagyan natin sa konteksto natin ngayon, kung si Jesus naglalakad, kasama mo, at si Jesus ay rain maker, miracle worker, di ba? At ikaw ay disciples niya, come on. Aminin man natin sa hindi, proud na proud ka. Tama? Baka taas mo ka, kasama ko si Jesus, ha? Disciples ako ni Jesus, ha? Nakuha niyo po? No? They were very proud of themselves. Right? Kasi kasama si Jesus eh. Pero sabi ni Jesus dito, may rebuke. Nakuha niyo po? Ang sabi ni Jesus, I promise you this, if you don't change and become like a child, you will never get into the kingdom of heaven. Oy, kayo, totoo, kasama niyo ako. Ako si Jesus. Pero kasama niyo ako. Pero hindi dapat ganyan ang karakter ninyo. Dapat maging karakter ninyo mga tulad ng bata. Na alin? Na humble. Hindi hambog. Nakuha, di ba? No? Hindi hambog, kundi humble. No? Probably, yan yung hinahanap ni Jesus na karakter doon sa mga disciples na to. Another one, please, next. Next slide. Okay, next. In Matthew chapter 19, verse 30 to 15, in other chapters in the Gospels. Pakibasa po naman ang Asdo. Some people brought their children to Jesus so that he could raise his hands on them. Okay. His disciples told the people to stop bothering him. But Jesus said, let the children come to me, and don't try to stop them. People who are like these children belong to God's kingdom. Okay, sino na naman ang umintro? Mga disciples, di ba? Sino na naman yung umintro? Anong i-picture po ninyo? Please bear with me, no? That is, some people brought their children to Jesus. Para ano daw? So that they could place his hands on them so that Jesus will bless them. No? So yung mga magulang, dalayin ka nila mga anak patungo kay Jesus. Tama? Picture niyo po. And then here comes the disciples again. Anong ginawa ng mga disciples? Anong ginawa ng mga disciples? Sabi ng mga disciples, stop bothering him. Probably. Okay, tingnan niyo po. Gusto ko ako main po sa yung ganyan, yung binivisualize natin Main po sa ganyan. Okay? Probably, itong mga disciples na to, ang ginawa nila, sila yung nagpauso ng patintero. Ano yung laro patintero? Okay, tingnan niyo po. The parents, brought their children to Jesus.
And then here comes the disciples. Here is Jesus, here is the disciples, here is the crowd. Anong ginawa ng disciples? Oops. Saan kayo pupunta? Saan ka punta? Ha? Saan kayo pupunta? Huwag niyo abalahin si Jesus. Magsiuwi kayo. Pagod si Jesus, ang layo ng aming nilakbay, kailangan niyo magpahinga. Nakuha niyo po? No? Ang layo ng aming nilakbay, pagod si Jesus. Dito, malayo. Anong pinakamalayong barangay dito? Okay na hindi nyo kagad masagot kasi ang layo talaga, di ba? Layo. No? No? So sabi, huwag niyo abalahin si Jesus, pagod si Jesus. But listen. Sabi ni Jesus, let the children come to me. Anong pagod ako? Kaya rin sila lumapit sa akin dito. Let the children come to me. And sabi, and don't try to stop them. Come on. Anong karakter meron dito sa bata, sa mga bata, na malamang ay inahanap ni Jesus sa mga disciples din? Ano kaya? Come on, give some. Anong gusto niyo makita? Anong gusto natin makita niyan? Anong karakter meron ng bata na gusto makita ni Jesus sa mga disciples? They are what? Eager to listen. Very good. They're eager to hear stories about Jesus. Stories about creation probably. No? Ganun, no? Kasi bata eh. No? Sa totoo lang po, ang mga bata, kapag nakasanayan niya ng Bible stories before they sleep, no? Hanap-hanapin nila yan. Probably, itong mga disciples ito, no, sila pa yung gumagawa ng hadlang. Sabi nila, huwag niyo abalahin si Jesus. No? Pagod si Jesus, pero sabi ni Jesus, no, hindi siya pagod. Hindi ako pagod, halika. Pagpuntahin niyo dito sa akin niya, I could bless them, I places them, my hands on them. Sabi, people who are like these children belongs to God's kingdom. Iba pala talaga, no? That's how Jesus loves children. No? Another one, please. Next slide. Sabi, in Matthew chapter 21, verse 14 to 16, and Psalm chapter 8, 2. Ang sabi, the chief priests and the teachers of the law of Moses. Sino ba yung mga chief priests and teachers of the law during that time? Who are these? Who are these people? They are the Sadducees and Pharisees. No? Sabi ba? Sadducee and Pharisee. No? Pharisee. No? They are knowledgeable sa Pentateuch, sa Torah, sa law of Moses. Alam nila yan. Kabisado nila yan. But listen, these people were very angry. Why? When they saw His miracles, tingnan niyo po, when they saw His miracles and heard the children shouting praises to the Son of David. No? Galit sila. Kasi yung mga bata sa labas nagsisigawan, purihin ang anak ni David, purihin ang Diyos. No? Naiirita yung kanilang pandinig. So tingnan niyo po, i-visualize nga po ninyo. The crowd, the Pharisees, and the Sadducees. Okay? What they did is they confronted Jesus. Picture nyo, please. Pagkalahin natin yung ano natin. So, anong ginawa nila? They confronted Jesus and asked Jesus. Sabi nila, ito. Ayan, sabi nila, don't you hear what these children are saying? Ikaw, totoo. Ang dami mo nagagawang miracle, pero narinig mo yung ingay sa labas. Nakakairita na. Listen, di ba po pagka may maiingay, masakit sa tenga, masakit talaga na, nakakairita na. Pero ito mga ingay ng kabataan na sa labas, ingay ng pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. But here are these Sadducees and the Pharisees, they were very angry. Napipicture niyo po ba? Please. Napipicture niyo? Okay, they were very angry. And then Jesus said, yes, I do. Yun ba? Oo naman, narinig ko sila. Narinig ko nga sinasabi nila, purihin ang anak ni David, papuri ay sa Diyos. Nakuha niyo po? And then sabi ni Jesus, okay,
Jesus answered, don't you know what the scriptures say? Akala ko ba alam niyo yung batas ni Moses? Akala ko ba alam niyo yung law? Alam niyo ba sinasabi ng kasulatan? Ang sabi ni Jesus ito, children and infants will sing praises. Ako niyo po? Children and infants will sing praises. Ano yung ibig sabihin doon? That means, that only means, na hindi lang pala tayo, no, as adult, ang may kakayahang magpuri sa Diyos. Amen? We're the only ones, no? Even children. How about infant? Ano ba infant? Baby. Nakuha niyo po? Even children and infants will sing praises. That only means, no? Kahit bata yan, may kakayahan niya magpuri sa Diyos. Amen? We never know na the way these children, these infants, as they raise their hands up, it's their only way, it's their way of giving praise to God. Nakuha niyo po? We never know the way they bubble, the bubbling talk. Sige, magharap nga kayo dalawa. Usap yun. Even the bubbling talk, hindi natin kakailan. That's their own way of giving worship sa Lord. Right? What does the Bible says? The Bible says that everything that has breath, what? Praise the Lord. That only means, hindi lang ikaw. Sabi mo sa katabi mo, oy. Sabi mo, oy. Hindi lang ikaw may kakayahan magpuri sa Diyos. No? Pansinin po ninyo pagka Sunday service. Ito, apply natin ito. Sunday service. Yung nanay, pagka nandiyan yung anak, di ba yung anak gaganyan? Pagka praise and worship, gumagamisin natin yung anak. No? Kasi natatakpan siya ng mga nasa harapan, di ba? Ang gagawin ng bata, gaganyan siya. Para makita niya yung tugtugan, yung praise and worship, right? I believe nangyayari yan sa church, no? No? Pero sasabihin ng nanay, ano meron? Sasabihin ng nanay, makinig ka na lang. No? Batang-bata ka pa. At marami ka pa. Kailangan malaman at intindihin sa mundo. Yan ay totoo. Come on. Even children and infants, they have, their own way of giving praise and worship sa Lord. Amen? Amen. Okay, next slide. Okay? So, ano ba? Biblical examples. Ito itong patunay ito, no? That God can use children. Samuel. In 1 Samuel chapter 1, verse 28. The Bible says, now I'm giving him to the Lord and he will belong to the Lord his whole life. Okay, sino tong sasalitang ito? Sino to? Si Aling Hana. No, si Aling Hana, no? Ano ba si Hana nung hindi pa siya nagkakaroon ng anak? Ano ba siya? Barren woman. When we say barren woman, walang kakayahang magbuntis. No? Huwag niyo pong tingnan. Alam po yan. Kaya ka nag-lose ng jacket eh. Huwag po kayo mag-alala. May purpose yan. Ang purpose po niyan, armrest. Armrest yan. Tsaka pulpit po yan. May purpose, di ba? Nagkakalakit-lakit pa lahat ng bagay, di ba? Okay, so, sabi doon, sa kwento, sa buhay, si Hannah daw po ay isang barren woman. Now, I believe, kung kayo siguro si Hannah, at tuwing lalabas si Hannah ay meron siyang naririnig na mga bulong-bulungan. No? May mga bulong-bulungan. Okay? Ano kayang mararamdaman mo kung ikaw si Hannah? Marinig ko sa bulong-bulungan, ay, naku si Hannah, wala yan, walang kaya anak yan, hindi yan. Halimbawa gano'n. Anong pakiramdam mo? That hurts. That really hurts, right? Masakit yun. Matakit. Sa itawid, matakit. Okay. Kasi wala silang S eh. Walang S ang itawid. Lunet, Martet, Merkulit, Bebet, Biyernes, Tabado. Eh, wala nga nung ito. Tabado.
natin ulit. Yan. Kaya na ng tawid. No? So, without S pala sila pag nagsasalita. May tawid ba dito? Wala po naman. Pag pinamugil sa so, tingnan mo ninyo. The Lord, but God sees the heart of this woman. Ang ganda ng kwento ni Hannah. Tingnan niyo po. God sees the heart of this woman. God sees the dedication of this woman. Amen? And what did God, what does God did? Anong ginawa ni Jesus, anong ng Panginoon, ng Lord? Okay? He blessed Hannah. And because He blessed Hannah, Hannah bore a son. No? He gives birth to a son, and she named her son as Samuel. No? At dahil pinangalanan niya ang kanyang anak ni Samuel, i-dedicate niya siya sa Lord. No? Sabi ni Hannah, layo na. Just kidding. Maring ginawa ni Hannah ganito. Ngayon ay tinatalaga ko siya sa Diyos. Because of his talagang dedication. Itinatalaga ko siya sa Diyos at ang kanyang buong buhay ay para sa Diyos lang. No. See the dedication of this woman? No? The Lord blessed her, and the Lord and Hannah gives birth to a son, and she named her son Samuel. Sabi ni Hannah, I am giving him to the Lord, and he will belong to the Lord his whole life. Si Samuel, saan siya tumira? Temple. Okay. Okay. Now, letter B, chapter 2, verse 18a. Ang sabi dito, now Samuel, though only a boy, was the Lord's helper. Ay, matindi to, kabsat. Malupit to, malups to, malups. Malups, malupit. Di ba? Malupit to. Imagine, though only a boy was the Lord's helper. No? Probably, dahil bata si Samuel. Bata. Picture mo, please. I-visualize natin. Picture natin. Bata si Samuel. Ang sabi, the Lord's helper, si Samuel. Probably, dahil bata si Samuel, hahanap siya ng mataas na lugar. Alam niyo po, sa mga panahon ng kings and princesses, ang king, kapag may decree na ibababa sa kanya nasasakupan, ibinibigay niya yung decree na to, yung sulat na to, scroll, doon sa kanyang messenger. Right? At sa messenger na to, meron niyang stool na tungtungan doon sa marketplace. Nag-visualize mo ba, please? Nag-visualize nyo? Ang ginagawa ng messenger, tutungtong siya doon sa stool na yun, siya lang may karapatan doon, ha? At bubuksan niya scroll, at sasabihin niya, hear ye, thus said the king. Tama, ganyan mga in the older years, times, no? Okay, si Samuel, bata. Nakita niyo po, napipicture niyo, bata. Sabi, as Samuel grew up, the Lord was with him. Okay, sabi dito, the only one was the Lord's helper. So probably, umaakyat pa si Samuel sa mataas na lugar. Nakuha niyo po? Para makita siya ng crowd. Next slide, please, go. Next, sabi dito, when God had an urgent message for Israel, He chose to give it to Samuel, who was just a young boy. Ubing. Kapsat ubing to, hindi to ganyan kalups, no? Ubing to. Si Samuel. So dahil bata si Samuel, maraming ginagawa ni Samuel lahat, siya patas na lugar at sasabihin niya, Bayang Israel, makinig kayo lahat. Napipicture niyo ba? Ito ang pinasasabi ng Diyos sa inyo. Kayo ay mag-alay ng handog sa Kanya. Kayo ay mag-alay ng papuri sa Diyos. Pag-alayin siya ng inyong papuri. Kahit bata, itong si Samuel. Nakuha niyo po? Another one, next. Letter D. As Samuel grew up, the Lord was with him, and everything Samuel said was wise and helpful. Come on. Wow. Sabi, everything Samuel said. Ano bang daw po ang sasalitain ni Samuel, merong angking karunungan at nakatutulong ito. See how God moves to the life of this boy? Right? Another illustration. Next slide. Okay? Josiah.
Ilan taon si Josiah naging hari? 8 years old. Wow! I-picture nyo nga po ang 8 years old. Gano'n ba kataas ang 8 years old? Oo po. Depende sa breed. Depende sa breed. Kasi kung Amerikano naman, baka, siyempre mataas na yun, di ba? Oo. Pero pagka Pilipino, yung typical na height, di ba? So, sabi, 8 years old, hari si Samuel, si Josiah. I-picture nyo nga po yung hari niya natin, 8 taon sa harapan. Okay, nakipicture nyo? Okay. When you give honor to a king, anong ginagawa ninyo? You bow? You just bow? No. Pagka ordinaryo kang citizen, yung forehead ng tao natin, nakadrop yan sa ground. That's how they honor the king. No? Naalala ko merong movie, dumaan na yung hari sa kalsadang ganyan, din naglabas yung mga crowd. Tapos, di nakaganyan na, na-curious siguro yung isa, tumingin ng gano'n, tinapakan siya ng sundalo. Kasi bawal yun. I-picture nyo nga po, hari, 8 taon. Okay, ito, bulwagan to. Bulwagan. Pastor, mawalang galang na. Manong tutawin ni Pastor? 50 po. 50. Okay. Pag magbibigay ka galang sa hari, anong pakiramdam mo 8 taon? At your age, 50 years old, anong pakiramdam mo? Sasabihin ko, oh, mahal na hari, ikay akin pinasasalamatan, ano yan? Anong pakiramdam mo? 50 years old ka, tapos 8 years old yung pinapaw mo. Anong dating dito sa'yo, Pastor? Ha? Ano dating? Siguro kung base sa culture ko natin, medyo mahirap. Right? Tama. Base sa kultura, medyo mahirap. Pero hari eh. You need to give honor to a king. If not, mamili ka. Magbabaw ka o magutulong ka. Sige, ikaw ate, anong pakiramdam nun? Hari mo 8 taon. Parang ano eh. Awkward, right? Awkward. No? Di ba may kasanayan, may kasabihan nga sa Katagalan, papunta ka pa lang, Pabalik na ako. hindi na pauwi, balik na ako. Di ba? Ano ba naman yun? Ano ba naman yan? No? Hari ko 8 taon at my age? No? Pero wala akong choice eh. Hindi basta-basta ako marap sa hari. Kailangan mo mag-prepare, maghanda, right? Kahit na si Queen Esther, di ba? O, di Queen Esther, ano ginawa Queen Esther? O, sabi niya, tulungan niyo akong manalangin, mag-fast. Di ba? Bago ko harap sa hari, kasi hindi biro ang marap sa hari. Kumbaga sa ano, kailangan mo na schedule. Tama ba yan? O, ang ginawa ni Queen Esther, tinawag niya lahat ng Avon. Tinawag niya lahat ng personal collection. Dali kayo dito! Kailangan mo magpaganda. No joke. Hindi po biro ang marap sa hari. Yun ang gustong puntahan dito. No? Awkward. Hari mo 8 taon, tapos ikaw 50 years old or 60 years old, whatever age. Hello? Eh, alam naman natin, 8 years old by nature, ang 8 years old, ano nature ng 8 years old? Maglaro! No, halika, laro tayo. Hello, 8 years old, hari mo. But listen. Tingnan natin next. How he did what was right in the Lord's sight. He did not turn aside from doing what was right. Wow! Ibang wisdom ito, ibang karunungan, ibang grabing guidance ito ng Lord. Ginagawa daw ni Josiah yung tama sa paningin ng Diyos. Hindi siya tumatalikod doon. Alam niya kung ano yung gampanin niya, kung ano yung role niya as a king. Another slide please. Next. Ang sabi, God's ultimate plan for every child. We all know that God has plans. Right? Tingnan natin ito. In Psalm 139, 14 and 16, according to the scriptures, even before they are born, God has a divine purpose and destiny for every child. Hallelujah. Amen?
mundong ito na laki ng tuwa ng magulang mo. May ganap na plano na ang Diyos sa buhay mo. Naniniwala po ba kayo doon? Pastor, tanongin kita, have you dreamed to become a pastor? No, even I never dreamed to become a pastor. Really? No? Bago ka pa isilang sa mundong ito, na laking tuwa ng magulang mo. Meron ng ganap na plano ang Diyos sa buhay mo. Who have ever thought na makakilala ka sa Panginoon and because of these poverty issues, na pagpatapos mo pa rin ang mga anak mo? Hindi mo alam yun. Who have ever thought that you become a pastor or sabi natin, maganda status ng buhay? Come on. Hindi mo alam yun. Tingnan nyo, before they are born, God has a divine purpose and destiny for every child. Wow. Sabi ko nga kanina, I've never dreamed to become a pastor. Really? Paano kung mag-aaral maging pastor? I was once a freak student when I was in high school. Alam niyo yung freak student? Yung pinakamabait. Sobrang bait ko. To be honest, I was once a freak student when I was in high school. Ewan ko nga ba kasi si Ate Shawi sabi niya, high school life, most exciting kay ganda. Ewan ko ba? Pag high school daw, nandiyan yung curiosity stage, no? Lahat ng mga bagay, gusto mo. Alam niyo, when I was in high school, I was once a freak student. Pag ayaw ko teacher ko, totoo, walang biro to, totoo, testimony ko to. Pag ayaw ko teacher ko, nag-ice buko ko sa harap niya. Ang bait, di ba? Gaganon ako, ice buko sa harap niya. Tapos sasabihin ng teacher ko, i-guidance kita. Sasabihin ko pa sa teacher ko, tara ma'am, punta tayo sa guidance. That's how freak I am. Pag ayaw ko teacher ko, alam niyo yung gagambang, kung tawagin sa Tagalog yun, yung gagambang pare, yung mahabang kamay. Oo, yung matigas sa sapot. Kinukuha ko yun. Pagagapahin ko sa teacher ko. Ang bait! Grabe, no? Ang crabs, di ba? Di ba? Yung sago. Alam niyo yung sago? Yung sago, siyempre, sago. Ano bang English ng sago? Pearl. Pamilti ka talaga. May tawag din eh. Tapioca. 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 Yun, yung sago. Tapioca, alam na natin. Yung tapioca, ang gagawin ko, palalagkitin ko yun. Lalagyan ko ng konting buhangin. Lalagyan ko ng walis tingting. Be honest, ihahagis ko sa kisame, isang buwan mismo na tapat ng teacher ko. Pag magsak yun, hindi ako pwede may sumbong mga classmates ko. Grabe, no? Ang kapal ng mukha ko. Tapos pag sabi ko, Christian ako, hello! That's how freak I am when I was in high school. Really. I'm sharing my testimony, no? Kinukulit ko lang po dyan. God has a purpose. Diba after 20 years, nagkakaroon kayo ng mga reunion? Have you attended the reunion in class? Kaya, batch reunion, right? Naka-attend ba kayo ng mga reunion minsan? Have you experienced, diba? Pag batch reunion, ano nangyari? Siyempre, kwento ba niya? Ano ka na ngayon? Yan. Yung iba, to be honest, most of my classmates are professionals. No? Engineers, businessmen, na ngayon. Really. And then, tinanong ako, Efrain, kumusta ka na? Sabi ko, ako? Pastor ako ngayon. Wow! Alam mo, hindi nila ako tinawanan. Hindi nila ako tinawanan. Sa laki ko ba naman to? No, just kidding. No. Alam niyo, natuwa ako. Kasi sabi nung kabatch ko yun, nagtanong sa akin, sabi niya, alam ko lagi rin naman yun sa recitation before. Sabi niya, mga batchmates, may pastor na tayo ngayon sa klase sa batch natin, si Ephraim. Ang lupit, di ba? Ang loops. Sabi ko. Tapos di sabi sa akin, pastor, ikaw naman go in prayer. Pastor, alam niyo kapag may mga event kami, ako yung nag-devotion muna sa kanila. See how God good is? No? Ganyan kabuti ang Diyos. No? Naalala ko,
share ko lang po yung lahat ng mga kabutihan ng Panginoon. I have a lot of stories to tell, no? But one of the story, as I mentioned, nag-church plan kami, tama? Itong lugar na pinag-church plan namin, sabi ng ex-girlfriend ko, wife ko na eh, nakamove on na siya. Nakamove on na kami parehas. Sabi ng girlfriend ko, ng wife ko, sabi ng wife ko, gusto ko magkaroon ng school supplies, give ng school supplies. Sabi ko, maganda yung gusto mo, pero alam naman natin, bigay hirap tayo. Sabi ko, we pray, manalangin tayo sa Panginoon. Then here comes my former classmate in high school. Sabi niya, may swimming tayo, ganyan. So, we responded, pupunta kami doon. And then, wow, nakita ko sa resort, may, come on, Montero, Honda Civic, magandang model bago. Tapos, merong, ano yun sa inyo? Trailblazer na, anong brand yun? Anong Chevrolet, no? Chevrolet. Yun yung mga sasakyan. Eh, may bakanteng space din, parking. Pinarkingan mo rin. Yeah? Ano? Honda Civic, Pajero, Fortuner. Yan. Tapos dito, ibang kotse na naman, may parking. Pinarkingan ko rin. Ano pinag ko? Tricycle. No joke. It's a testimony, no? And then sabi ng kaklase ko, bro, sandali. Sabi ko, bakit? Sabi niya, alam mo, nagpa-pray ako, meron akong gustong gawin. Gusto ko magbigay ng school supplies. Oo. Alam mo, sabi sa kanya, answered prayer kami sa'yo. We're praying for someone na magbibigay sa amin ng school supplies. Unbeliever yun. Listen, kahit unbeliever, kahit gamitin ng Lord yan. Amen. No? So sabi ng batchmate ko, pwede ka ba mag-ano? Sabi ko, oo naman. Kala ko na, kwentong babero lang. After days or weeks, wala pa rin ano. Tapos sabi sa akin nung date na, sabi ko, follow ko, kumusta na? Sabi niya, bro, ikaw lang pinintay ko, kaya tayo magbibigay. To make the long story shorter, nakapagbigay kami almost 700 students with backpacks. Branded pa yung mga backpacks. Binigay niya. God used him. No? Akalain ba niya, nung bata pa siya, makapagbigay pa siya ng ganon? God has purpose pa rin. Buhay ko. God has purpose sa iyo. Sa atin dito, nandito. God has His purpose to each and every one of us. You may never know. Ma-amaze ka na lang sa gagawa at gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kahit sabihin adult ka na, ma-amaze ka pa rin sa gagawin ng Diyos sa pamilya mo. Hindi mo mamamalayan yan. That's how God good is. Okay, next slide please. The spirit of a child has been created to respond to God's revelation of truth and is called upon his or her development. Amen? Amen. Next slide. Okay, God's desire for every child. Ano bang nais ng Diyos sa bawat bata? Letter A, the testimony of Samuel. Okay, that they would belong to the Lord their whole life. Nasusundan pa po ba? Okay pa po? Okay pa kayo? Sarap na nakaupo, no? Ang hirap na nakatayo. Ang sarap na nakaupo, ang hirap na nakatayo. No, imagine ilang oras na ako nakatayo dito. Anyway, the testimony of Josiah is in Chronicles chapter 34 verse 2. That they would not turn aside from doing what was right. Amen. No? And next slide please. The common reality is that few children even know that God's good plan for them exists, let alone experience it for themselves. As they heard the word, as they received the word, no, they will experience it for themselves. Amen? They will experience it for themselves. Ganun ang pagkilos ng Diyos. Gusto niyo po bang taas pa natin yung aircon? Hindi kita lalamigan, ha? Okay. Pakitaas na yung aircon natin dyan sa trapis. Rest kayo dito, no? Sa amin, alam niyo po sa amin, wala na kami, hindi sa amin mapuno, wala nang puno. To be honest. Lagi na-highlight yung bayan namin. Yung mga flag. Na, paano di ba yung sa Facebook yung naka-helmet na
bumubulusok siya pa ba, dinala ng tubig. Sa lugar din namin yun, sa lugar namin yun. Lahat, karamihan floods sa amin, binaba. Pero good thing, hindi man sa area namin, no? Sa lowland area lang namin. Anyway, next time. Okay, the receptivity of a child. When we say receptive, ano ba ang receptive? What is receptive? Pagtanggap. Okay, no? Pag-absorb. Pagtanggap. Okay. Okay, so letter A. Those who are committed to a cause, whether good or evil, recognize that the children are the future. I believe that we will all agree, no? No? Kasi, I believe the children are future. No? No? But, totoo ba talaga yung sinabi ni Gato Serizal? Sabi niya, ang kabataan ay pag-asa ng bayan? Yes or no? Okay. Sabi natin, yes. Eh, paano masasabi pa kaya talagang pag-asa ng bayan kung yung mga kabataan sininang muna sa bullying, sa fraternities, sa mga, ano yun, hazing? Are they still the future generations? Yes. Yes. No? No? Yes. Oo. Pero minsan parang nakakapagduda na rin. Ano ba naman yan? Yan ba yung sasabihin bagong generasyon? No? No? Ultimong teacher, alam niyo ba ngayon ha? Ito, share ko sa inyo. Sabi ng mga teacher, nakakausap ko mga teachers. Alam niyo ba kahit teacher, sinahamon ng bata ng estudyante sa nasuntukan sa labas? Yes. Manda ka sa akin mamaya sir, paglabas natin. Abangan kita sa labas. You imagine, teacher, hamunin? Lalo na ngayon may batas na ngayon. Alam niyo ba may batas na bawal panuwi ba? Before, no? Libre fresh powder dati. O, totoo, di ba? Bumili pa yung eraser eh. Fresh powder para sa iyo. No? Pero ngayon, bawal na yan. Bawal na bawal kumurot. O dati, papaspating ka pa with matching books. Totoo yun, double crossword ka, di ba? Okay. But again, balikan natin yung usapan natin. Sabi, those who are committed to a cause, whether good or evil, recognize that the children are the future. Okay? Sabi ni Gato Serizal, they are the future of this generation. Ako po personally, mas gusto kong sabihin ganito. Ang kabataang may pagkatakot sa Diyos ay pag-asa ng bayan. Yes. Amen? Sabihin niyo po, may tama ka. Sige, tignan niyo. Ang kabataang may pagkatakot sa Diyos ay pag-asa ng bayan. Kasi ang kabataan, kahit sabihin anong natapos siya na degree holder pa yan, degrees, no? Natapos siya, mataas na natapos. Kung wala yung pagkatakot sa Diyos, parang wala lang yan. Totoo, degree yan, title yan eh. Pero, ang tanong, may fear of the Lord ba siya? Right? Next, daily, the news contains more evidence of children who are the victims of exploitation, abuse, or neglect. Alam niyo po, marami akong nakakausap, sabi sa akin, Pastor, sa totoo lang, ayoko nang manood ng balita. Bakit? Sabi niya, kasi Pastor, pag binuksan ko ang TV, manonood ako ng balita, mapapanood ko, mga maiinit ang ulo, nagsusuntukan, naghabulan, nagsasaksakan, nagpapatayan, mga bata ginagamit na erang ng drugs. No? No? Erang ng drugs. Ano siya? No? Papansin niyo po ba yun? Sa daming cases ng bully. Nakakawalang gana ng manood ng TV. Pero puro ganoon na lang. Pansinin niyo po. Mamayang gabi. Kabataan, ganito na naman. Yan. Kabataan, ganito. Nakukuha niyo po. Sabi, daily, the news content. Parang hindi buhay ang balita kapag walang bata o kabataang biktima. Pansinin niyo po. This is what the enemy is doing. Right? Sabi, exploitation, abuse, or neglect. Next slide. Tingnan niyo po. Destructive and life-controlling habits which once confronted youth in their teens are now encroaching on the innocence of children. Ano po ito? Pag tinagalog ko ito, pagbabawin ko na lang po sa Tagalog, ang mga bisyo daw po ay unti-unting gumagapang sa munting isipan ng mga bata o kabataan. Okay? Encroaching on the innocence of children. Okay? Alam naman natin, because of the innocence, okay, listen, because of the innocence of children, no, a lot of them are being abused.
Right? Right. And sabi pa, next slide, sabi, many media marketing schemes are now targeted to appeal to elementary children in their effective attempt to get the next generation hooked on their product. Grabe. Alam niyo po ba na ang kaaway, lantaran siyang nagpapalabas, naglalagay ng mga tala sa dyaryo, nagpapakinig sa radyo, para mabenta lang yung produktong mga makaka-influensya sa bata. Alam niyo po ba na maraming mga bata ngayon ay magagaling mag-golf? Ano yung golf? Hindi po yan. Hindi ganun golf. Hindi po, go. Go. Diba? Maraming mga bata. No? Ewan ko nga ba bro, no? Ba't kaya ganun? Ba't kaya ganun, no? No? Ewan ko nga ba kaya ganun? Ewan ko nga ba kaya nagsimula sa patikim-tikim? No? Kaya ngayon ang hirap tanggalin. No? Maraming mga bata ngayon, lantaran. You imagine? Lantaran mga bata, ang gagaling na mag-dragon. Ano yung dragon? Cigarette. Di ba nag-smoke, nag-usok? Bakit ka dragon? Nagbubugan ng uso niya. Bakit ka dragon? No? Why? Just to be in a group? To be in a group? Are you in or out? Huh? In Or out. Are you in or out? Huh? Nakuha niyo po? Again, these are influences. Right? Nakakalungkot. But most of the influences, one of the influencers, parents. Naniniwala po ba kayo, parents? Yes. Right. Naalala ko nun. To share ko lang. I have a lot of testimonies, stories. Nagpunta ko na rin, San Agustin, San Guillermo, Isabela. After the training, normally po pagka-training, after the training, instead na matulog ako, magpahinga ko, hindi yun ang nature ko. Kailangan kong iubos muna yung energy ko. Kasi gising pa rin ako nun eh. Kailangan ko naglalakad-lakad pa rin kahit paano. After the training, pumunta ako sa municipios. Pagdating ko doon sa municipios, doon ako sa may bandang tabi ng Grips, Rico. So may garden doon, may Grips doon eh. And then, nakita ko yung lalaki, sabi niya, balong! Tapos lumapit yung bata, sabi niya, gumatang ka, ito na yung piso, gumatang ka ng sigarilyo. Pero tatandaan, sabi niya, gumatang ka ng sigarilyo, sindihan mo. Pero tatandaan mo, ayaw na ayaw kita makita na ninigarilyo. Hello? Pinabili na sigarilyo, pinasindihan, tapos sabi niya, ayaw na makikita mo ninigarilyo. Pwede ba yun? Ikaw na nga nag-training. Ikaw na nag-joke na sa bata eh. No? See? The parents. Sorry to say, but these are true. Saka nakakita ngayon, kainuman niya anak niya. Tapos mamaya-maya, mag-aaway na sila. Totoo yun, di ba? See, yung ginagawa ng kaaway. Even in media, patalastas. Mga patalastas, mga tugtog. No? Oh. Naniniwala po ba kayo na ang media malakas ang influensya? Yes. Malakas ang influensya ng media, kahit sa kanta. Saka nakarinig ba yung kanta? Suicidal. Imagine? Oh. Influensya yun. Grabe yun. Ano pa? Ako ang hari ng... kita nyo? Pag kinanta ng bata yun, anong diniklaim niya sa sarili niya? Supply. Kukuha niyo po? The influence ng music? No? Ang daming tugtog. There's one time, bago ko mag-preach, Sunday morning, narinig ko sa tugtog sa isang radio station, ang ganda, don't know when, pastor. Tapos alam yung
Pagtapos ng tugtog, nung Don Noel, sabi ba naman, that song was just brought to you by, alam nyo ano? Ginebra San Miguel. See the influence of media? Gagawa at gagawa ng paraan for them to hook the minds of these children, of these innocent children. Next slide, please. Okay? Number 2. Oh, sorry. The nature of a child. Okay. Sabi ko nga kanina, the nature of receptive ng mga bata, whatever they hear, whatever they see, they can apply it to themselves. The nature of a child. Children's hearts are tender. Totoo yan. Tama, mali? No? Malambot, no? Ang emosyon ng bata. Madaling magtampo, no? Madaling mapawi yung lungkot, no? Bigyan mo nga lang ng stick ko, tanggal na, pati na kayo. O pansinin nyo na lang sa community, sa mga kapitbahay ninyo, mga anak-anak. Naglalaro, kampi. Di ba ng mga bata, kampihan yan? Yan ba? 5 sila. Magkakasama sila. Maya-maya, sasabihin nyo sa, ay, hindi ka namin bati. Tama? Hindi ka na namin bati. Siya na hindi bati, hindi na natin siya bati. No? Nakita niya ngayon yung nanay niya, mami niya. Sinalubong niya. May daladalang stick po. Tapos nakita ng mga hindi bati sa kanya, sabi, may stick po siya. Anong ginawa ng mga batang yun? Paglapit niyo yung kaibigan nilang hindi nila bati, paglapit ng may daladalang stick po, di ba? Di ba bati tayo? Tama eh. Totoo yun, di ba? Nature ng bata yun eh. Di ba bati tayo? Children's hearts are tender. Okay? Number 2, their minds impressionable and easily influenced. Kanina sinabi ko kanina, whatever they see, whatever they hear, they can apply it to themselves. Right? Whether good or bad. Tama ba yun? No? Ang isip ng bata, nagre-restore yan kahit negative yan, o negative o positive one yan. Nagre-restore yan. No? I-correct. No? Kahit masama pa yan, tingin niya magiging tama pa rin yan. Sabi nga ng pagkalas sa basta na isang bata, ang isang pagkakamali ay nagiging tama kapag ito ay ginagawa ng thunders. Diba? There was this patalas na sabi, nakasakay sila sa car ng dad niya. Nag-red light, nag-go pa rin. Napanood niyo ba yan? Tumingin yung bata doon sa daddy niya, sabi niya, red light? Siguro sa isip ng bata, pag red light pala, go pa rin. Pwede. Nakuha niyo po? No? Alam niyo po, maraming, sabi nga, whatever they see, they hear, they can apply to themselves. Kung meron ditong tubig, madumi tubig, halimbawa na, at ang isip ng bata ay sponge. Foam. Yung foam, isip ng bata, ilagay mo dun sa tubig na madumi. Sasabihin ba ng foam, sasabihin ng isip ng bata ay, ayoko kasi dirty ka. Sasabihin ba niya? O i-absorb pa rin niya? I-absorb pa rin niya. That's how receptive are the minds of the child. No? Nawatan, klaro po ba? Yes. Ang sarap po nung katapos ng kumain, no? Anuban talaga yan, eh, no? Sige lang po. Sige, ramdam po kayo. Ang sarap po nakaupo talaga. Ang sarap din. Ang hirap na nakatayo. Sarap na nakaupo, no? Next slide, number 3. Investing in them now will help shape ano na po natin. Sige, will help shape their spiritual and moral character before temptation of a lifestyle of sin brings its destruction. Ano sabi po? Ano sabi? Invest. Ako po, no, personally, lagi ko sinasabi ito, kung mag-i-invest ka nila at supporter ka ng church, no, mag-invest ka sa mga bata. I tell you, there was one time, mayroong nagsabi sa pastor, why invest to children? Hindi ka nagbibigay ng tithes yan. Hello? Alam niyo, sabi ko sa kanya, alam niyo po, mali yung view niyo mali yung pananaw niyo Opo, sa totoo, hindi sila nagbibigay ng tithes. Okay? At ikaw naman, kuha ka na ng kuha ng tithes. No? Totoo yun. Hindi sila nagbibigay tithes. But time will come when you invest to these children. Time will come, they will become professionals.
They will become engineers, doctors, professional teachers. And they will be the one to bless the church. Nakuha niyo po? Sabihin mo sa katabi mo, kung mag-i-invest din lang tayo kapatid. Sige, sabihin mo. Mag-invest tayo sa bata. Tama? Kami po ngayon, we have 25 children. Yung kaya pa lang namin 25. Nag-invest kami sa mga bata. Huwag sa isip bata. Sa isip bata. Totoo yun. Mas maraming bata sa amin kaysa sa adult. No? Mag-invest ka sa mga bata. Time will come. No? You may never know. Praise God. Dahil nag-invest kayo sa mga bata, yung 3-story building na to, you may never know. No? God has His purpose. Amen. Spiritual and moral character before temptation. Tingnan niyo po, before temptation and lifestyle of sin brings its destruction. Invest to children. Kasi ang daming influencers na pwedeng makapag-influence sa kanila. Right? Next. When an adult comes to Christ, a soul is saved. When a child comes to Christ, a whole life is saved. True? Is it true? Yes. Honestly, ako po pinagpapasalamat ko sa Panginoon yung every summer, meron tinatawag na DVBS. No? Diba, ang ginagawa natin sa DVBS as a church? Diba? Normally, we prepared the teachers involved, or volunteers involved, they prepare the materials, right? After preparing the materials, they invite kids sa community. Ano po naranasan nyo to, tama? And probably, bumapasok kayo sa mga skinids. Skinita. Skinids. Diba? Just to invite kids. Tapos, sasabihin sa magulang, ay, magandang hapon po. Kami po si ganito, ganyan. Meron po kami DVBS, doon na po sa may labasan lang. Invite po namin anak ninyo. Anong sasabihin ng magulang? I don't know. Probably you have this experience, no? Sige, sama niyo na anak ko. Ang tigas ng ulo niyan eh. Sama niyo na. Baka sakaling tumino sa inyo yan eh. Sama niyo na. Have you had this kind of experience? Sama niyo na anak ko kasi hindi mo mautusan sa bahay yan. Kuha niyo mo? Isama niyo na anak ko. Di ba? Kasi, alam mo, hindi mo paglinis ng car. Wow. Sama niyo na anak ko, hindi mo paglinis ng car. Pero anong ginagawa? Sama niyo na anak ko kasi, dice, ano yan? Sama niyo na anak ko kasi hindi mo paglinis ng car. Karton. Sama niyo na anak ko. Pero yung bata, naisama sa church. Sa DVBS. Ang topic agad, Ephesians chapter 6 verse 1. Mga anak, children, obey your parents and to the Lord, for this is right. And this will, what? Prolong your life. Sabi niyo na anak ko, pagdating ng bata sa church, nakapakinig siya. Ay, kailangan pala sumunod kay tatay. Kay mama, kay papa, o kay mama at papa ko, so siya, papa. Papa. Kailangan ko pala sumunod kay tatay, kay mama, kay papa. Yan. Anong nangyari sa bata? Pagdating sa bahay, Nay! Ma! May papautos po ba kayo sa akin? Bait na, no? Dad! 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 Ako na po maglilinis ng car! Kariton, no? Ako na po maglilinis ng car. If you are these parents, if you are the parents of this child, anong reaction mo? Matutuwa? At the same time, magugulat. Anong gulat? Anong gulat? O sasabihin mo, ano nakain ng anak ko? Normally, di ba gano'n? Ano nakain ng anak ko? Sasabihin ng magulang, ano ang meron doon sa church na yun? Mapuntahan nga. You know what, mga kapatid? Kahit bata yan, kaya niyang dalhin sa paanan ng Panginoon ang kanyang buong pamilya. Amen. This happened. I have gathered testimonies, no?
nakatanggap ng Book of Hope. Ngayon, involved na ang kanilang buong pamilya sa church. That's how God good is. No? Kaya salamat sa Panginoon, meron tayong ganung programa. No, yung DBBS. Have you observed, kapag adult daw nakakilala sa Panginoon, isang kaluluwa ligtas, tama? Sinasabi ng mga adult, dahil late na sila nakakilala sa Panginoon, sasabihin na sa mga kabataan. Alam niyo, blessed kayo mga kabataan kayo. Kasi, ang dami pa ninyong aabutin ng mga kaluluwa, mabibigyan ng salita ng Diyos. Hindi kagaya ko. The end is near. Hindi, totoo yun. Di ba? Kasi na, late na siya nakakilala eh. Nakuha niyo mo ba? No, hindi kagaya mo, the end is near. Pero kayo malawak mga abutin ninyo. Marami pa kayo maabot ng mga kaluluwa. That's how God good is. God has His perfect plan. Okay? No? Kahit bata yan. Kaya ako po, I'm praying. No? We pray. We need to pray that when whoever will receive the book of hope, yung mga books na yan, sa pag-abot nyo ng kamay ng mga book na yan, Amen. no? You will bring hope to them. Yes, amen. Amen? That will bring transformation Yes. to their lives, to their families, and to the community. Amen? Amen. Next slide, please. Sarap, no? Sarap talaga. Harap na ano to rin. Okay. The purpose of this distribution training. Letter A, that we would catch the vision of God's heart. Yeah. Wow, Latin. Latte. Latin. Wow. Wow. Na-all. Hindi ko pagkalansin ko, meron na dito, no? That we would catch the vision of God's heart. No, for the children of the world, beginning with those within our own community. Kapatid, hindi ko alam kung saan barangay ka dito, o saan bayan ka sa Pangasinan, o saan man. But one thing is for sure, catch God's heart. No? Ano ba yung puso ng Diyos sa mga bata? Kanina pinag-aralan natin to. They are valuable to God's eyes, to God's kingdom. They are part of God's kingdom. Right? Okay. Letter B. God's desire for them, which He has revealed in His Word, would become our motivating factor. When we say motivate, ano ba yung motivate? Okay? Ano yung motivate? Sige lang po, okay lang po. Yung pigilin niyo, ganun na kayo. Okay lang. Muya lang po kayo, okay lang yan. Okay, ano ba yung motivate? Ano ba yung motivate? Ano ba yung ibig ng motivate? It's a drive, no? Para magpatuloy ka na gawin yung isang bagay, yung purpose mo. Amen? Would become our motivating factor in seeking to reach them. Why do we have children's ministry? Have you even asked these questions? Have you even asked these questions? Bakit naman tayo may children's ministry? Oh, tanin ko kayo. Basta kasi part ng church yan? Hindi part ng ano yan. Program ba yan? Hindi. Kasi yan ang binibigay sa atin ng Panginoon na magtanim ka sa mga batang yan ang salita ng Diyos. It's not just part of the program or ministry. No. Kasi yan talaga obligasyon natin yun. Part talaga natin yun. Hindi part yun ng church. Part ng bawat mananampalataya yan. No? Hindi yan para kay pastor lang. Maluoy naman kayo sa pastor, no? Bisaya. Malukoy. Bisaya is maawa. Ano ba sa Ilocano maawa? Maasi. Buti hindi mo lang yan, no? Maasi. Huwag yan. Mainit, no? Okay. So, maasi naman tayo sa pastor. No? Visitation, ay si pastor yan, no? Kaya kami leader eh. Ay, Bible study ko si pastor yan. Come on, kung kayo yung pastor, visitation, Bible study, etc. Lahat. Usher, cleaner, ano ba? Instrumentalist, house preacher. Solomon. Panuwi naman. Panuwi. May panuwi ka. Bisaya ka, te? Taga-tiin ka. Bisaya ka? Ilocano? Okay. Kasi alam mo yung maluwi. Anyway, so, pag ikaw yung pastor naman, kumawa ka. Lagi na lang ako. Kaya kami leader eh. No?
Hindi na lahat totoo yan. Huwag nyo naman ipatrabaho lahat sa pastor yun. Paalala lang po, no? Paalala lang. Hindi lahat. Huwag naman. Kaya nga may leader. Ang role ng pastor to disciple. No? No? At kaya may disciple para ikaw naman mag-disciple. Kasi ako yung flow. Letter C. That the time given to us in the classroom should be meaningful, relevant, awakening the children a desire to read the book of hope and to know Jesus as their best friend. Okay? So, as they read, as they receive, as they read, they will know about Jesus as their best friend. No? So, let's have a break. Okay? Kasi, naano din ako. No? Let's have a 5-minute break. Okay lang ba yun? Latte. Para makain. Okay lang? Coffee latte. Pagbigyan niyo naman ako. 5-minute break. 5 minutes break, then we'll resume after 5 minutes. By the way, if you have any questions, just write down your questions, or you just share your questions po. No? Then raise up your hands and then ask questions. Okay? Klaro ba? Claro. Okay, good. Sige. O, mag-retouch ulit. Baka gusto mag-retouch. Face powder, whatever. No? Sige po. Wow. Hindi, something old. Hindi, mamaya na improve. Pwede mo mag-improve. Magkano yung ganun? Hindi. Kita mo sa training, mga hindi kasi dalawang gusto ko eh, pero mamaya isa yun. Sige, ilan day lang. We've discussed the purpose of distribution training. Next slide. Next slide please. Next slide. Okay, so dyan po sa slide na yan, makikita po ninyo dyan yung script. So, pakiflash lang po. Yan, script. So, ang script ay guide lang po natin yan. Okay? So, you can have your own way of presentation. Basta align po doon sa script. By the way, use your sa kayo confident na gamitin na language o dialect. Kung sanay kayo mag-Ilocano kayo. Kung mag-Taglish kayo, go. As long as nakaka-relate kayo doon sa mga bata na tuturuan ninyo. Okay? So pag nilinaw lang, hindi kinakailangan pure English, hindi kinakailangan pure Tagalog, hindi kinakailangan ng Taglish. No? Kung saan ka komportable gamitin. Okay? So, yan ay script, guide lang natin yan. Pero yung gagawin ko ngayon ay actual presentation. Okay? So, listen, no? Actual presentation tayo. Assuming nakapag-courtesy call na, pupunta ka na sa classroom, at nakapagpaalam ka na sa teacher, pasok ka sa loob. Okay, dito na ako sa loob ng classroom. Kayo ang mga estudyante. Okay? Kayo ang mga estudyante. So, assuming itong gamit ko ngayon, grade 4 kayo. Grade 4 to grade 6. So, grade 4 kayo ngayon. So, please participate. Okay? So, good afternoon, students. Good afternoon. I'm Kuya Bong from Manok, Philippines, and I'm with Kuya Kelvin. No? Dito kami ni Kuya Kelvin, and we're thankful for our teacher De La Cruz allowing us to have this time to present the Book of Hope and to share about this book. So, this book is free. Ang pangalan po ng librong ito ay Aklat ng Pag-asa. What's the title of the book? Aklat ng Pag-asa. Ito ay libre. Each and every one of you will receive their personal copy of the Book of Hope or Aklat ng Pag-asa. Ito ay libre. Okay? Ano bang meron sa Book of Hope or Aklat ng Pag-asa nito? It has topics. No? May topic ito patungkol sa tiwala sa sarili. Sa salitang English, ito ay self-esteem. Have you have this idea about the word self-esteem? Ano ba self-esteem? Ano yung self-esteem? Confidence.
the way you see yourselves, no? No? Ano ba yung view mo pagtingin mo sa sarili mo? May tiwala ka ba sa sarili mo? Okay? Posta mo ako ng konti. Naalala ko, sa Tarlac, meron akong distribution way back. Nagtanong ako sa klase mismo, klase ha. Sabi ko, anong self-esteem? Yung high school naman, Kasi may topic na self-esteem. Sabi ng mga bata, Sir, kuya, may kanyang views, no? Sabi, Sir, ang self-esteem ay sarili pinausukan. Tinagalog talaga, no? O, sige. Tagalogin mo, Englishin mo yung self. Tagalogin mo yung Englishin mo yung sarili. Self. Englishin mo yung esteem. Tagalogin mo. O, anong self-esteem? Sarili. Pinusukan. No? Anyway, so it has topics. It has topics about self-esteem. It has topic about friendship. Do we all have friends here? Nandito may friends? Wow, very good. I believe that we all have friends. And ang mga friends natin, are they really close to us? How come they're no? Okay, sige, sabihin natin, okay, not all of my friends are close, no? But again, it has topics about friendship. It has topics about, it has topics about security, okay? It has topics about love. So, this is the book of hope or Aklat ng Pag-asa. So, you want this book? Gusto ba ninyo ng librong ito? Okay, we all want this book or the Aklat ng Pag-asa. But before we give you this book, okay, kami ni Kuya Kelvin, okay, I have here, tawagin ko yung kapatid ko, halimbawa ako na si Kuya Bong namin si Kuya nag-present, no? Si Kuya, tatawagin ko si Kuya Bong. So, once na pumunta si Kuya Bong sa harap, okay class, good afternoon students. Good afternoon. I am Kuya Bong, again, I am Kuya Bong, I am with Kuya Kelvin, and sa pagkakataon ito, ay meron akong hawak na tali sa kamay ko. Yan, may tali ako sa kamay. Ilan ang tali ko sa kamay? Ilan ang tali ko pag inikot ko ganyan? Huwag yung sundan. Isa lang, isa. Okay, ilan ang dulo? Ha? Dalawa ang dulo. Okay. So, kung ang tali ko ay isa at dalawa ang dulo, okay. So, mga bata, makinig kayo kasi magkukwento ako ngayon. Okay? Ang taling ito ay masasabi nating isang halintulad ng isang perpektong relasyon ng Diyos at ng tao. Okay? Ano daw to? Perpektong relasyon ng Diyos at ng tao. Okay. Nung unang panahon, nilikha ng Diyos ang langit at ang daga. Lupa. Okay. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Okay. At nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na ating nakikita sa paligid gaya ng okay. Puno. Ano pa? Unggoy. O sige, ano pa? Ibon. Daga. Ipis. Okay. Nilikha yan ng Diyos. At isa sa pinakamahalagang nilikha ng Diyos ay ang tao. Kilala niyo ba yung dalawang taong ito? Sino sila? Sino? Ay naku mga bata, hindi si Malakas at si Maganda. Hindi rin si Daminse. No? At si Sanse, walang Sanse no? Hindi sila ang unang nilikha ng Diyos. Hindi si Malakas, si Maganda, hindi si Daminse. No? Kundi si Adan at Eva. At sila ay inilagay ng Diyos sa isang napakagandang hardin. Anong pangalan ng hardin? Eden. Garden of Eden. Very good. Hindi Meteor Garden. No? Hindi rin Enchanted Garden. Okay. So sila ay inilagay ng Diyos sa isang napakagandang hardin. Dahil ang Diyos at ang tao ay merong matuwid at perpektong relasyon. Marahil ang Diyos at nagkakaroon sila ng pag-uusap nitong tao. Ang sabi ng Diyos kay Adan at Eva, O Adan, Eva, kumusta na kayo dyan? Ang sabi naman ni Adan kay Eva, Diyos, masayang-masaya po kami dito sa hardin na pinamahala mo sa amin.
Ang sabi ng Diyos, sige, magpakasaya kayo dyan. Pero, wag na wag yung kakainin ang prutas ng puno sa kalagitnaan ng hardin. Wag na wag yung kakainin ito. Pero, ano kaya nangyari? Hinain. Okay, alam niyo ba mga bata? Okay? Galing! Part 2 din, row 1 yan. Okay. Alam niyo ba mga bata? Okay? Minsan isang araw, itong si Eva, ito na, nauna na si Eva. Okay? Si Eva ay nagmasyal doon sa hardin. At sa kanyang pamamasyal doon sa hardin na to, alam niyo ba, nakita niya yung puno sa kalagitnaan ng hardin. At ang punong ito ay napakaganda, napakadami ng bunga. Di ba mga bata, kapag may maraming bunga ang isang puno, di ba parang ang sarap dumapit at sarap pumitas? Ito ba yun? Ganito ang naramdaman ni Eva. Ang ginawa ni Eva ay lumapit siya doon sa punong iyon. Sabi niya, ay, ang ganda-ganda naman ng punong ito. Ay, naku, ang ganda naman ng bunga nito. Mukhang masarap talaga ang bunga nito. Pero alam nyo, mamaya-maya, may dumating o may lumabas na serpente. O sabi ng ilan ay ahas. Paano ba yung ahas? Paano ba ito? Boss na ahas? Paano nga? Ayun, ako, may snake, may ahas. May ahas. Okay? At ang panahon na yun, sabi ng ahas o ng serpente, kumuha ka. Sabi ng serpente. Sabi ni Eva, ay, hindi po. No. Sabi ni Eva. Sabi naman ni serpente, sabi niya, kumuha ka. Sabi ni Eva, hindi po pwede. Sabi po ng Diyos sa amin, huwag kawing kukuha o kakain man lang ng prutas na yan. Yan po ay pinagbabawal. Dahil yan po ay prutas ng kaalaman ng masama at mabuti. Sinabi ng serpente, totoo ba talaga? Sinabi ba talaga ng Diyos na kayo'y mamamatay pag kayo kumain nito? Sabi ng ahas na to, o serpenteng ito. Sabi naman ni Eva, anyway, wala namang mawawala. Ano yan? By nature, ang tao, mahilig mga tuwing, right? Anyway, wala namang mawawala. Try ko nga. So, ang ginawa ni Eva, siya ay kumuha ng pinagbabawal ng prutas na yun. Okay? Paano ba pagpitas ng prutas? Sige, paano nga? Paano? Ginanon niya. Okay? At kanya ito, paano kinain? Yum. Sabi ni Eva, ang sarap pala nito. Sabi ng serpente, oh, di ba? Now you know. Sabi naman ni Eva, oo nga. Sana nandito si Adan. Maya-maya ay si Adan dumating. Sabi ni Adan, Eva, my love. Where na you? Sabi naman ni Eva, narinig niya si Adan, dito lang ni. Where na you? Sabi ni Eva, nakita ngayon ni Adan si Eva na kinain ng pinagbabawal na prutas na yon. Ang ginawa ni Adan, nagulat siya. Paano magulat? Sabi ni Adan, Adan, sabi niya, Eva, what have you done? Sabi ni Adan, sabi ni Eva, alam mo, Adan, sarap pala nito. Try mo. Sabi ni Adan, syempre naman Eva, dahil loves na loves kita. Ano man ang kinain mo, kakainin ko rin. Yun, no? At dahil doon, kinain ni Adan, maging si Adan ay kumain ng pinagbabawal na prutas na yon. Pwede po makahilo ng gunting. Tsaka maliit na panyo lang o ending na maliit lang na. Okay. Kinain ni Adan din ang pinagbabawal na prutas na yon. Ano nga ulit ang prutas na yon? Mansanas. Hindi ito mansanas. Okay? Hindi ito mansanas, mga bata. Okay? Ito, at hindi rito aratelis. Santol. No? Hindi ito star apple. Wow, star apple. Kundi ito ay kaalaman ng masama at mabuti. Huwag daw kakainin. Pero dahil kinain ni Adan, okay, Adan, asan na ang gunting? Asan na ba? Pero tela lang. Okay, dahil kinain ni Adan, maging yung prutas na ito,
Okay, sige nga. Putulin mo nga yung tali. Hindi, putulin mo yung tali. Yung tali lang, hindi dalili ha, tali. Tali. Yun. Okay, sige. Ilan na ngayon ang tali natin sa palagay ninyo mga bata? Ilan na siya? Ilan na? Ilan na? Dalawa. Tama? Dalawa. Okay? Isa. Dalawa. Okay? Ang laki naman yan. Ano lang po, balik lang po. Sige, tissue na lang. May tissue po ba kayo dyan? Yan. Okay. Yan. Okay. Sige, ito na lang muna. Okay. So, isa. Ayan na po ba? Meron na? No. Just a cloth. Yan. Malaki na dito. Sige. Ganyan na lang. Okay. Sige. So, isa, dalawa. Okay? Alam niyo ba na mula noon hanggang ngayon sinisikap ng tao na muling mabuo ang perpektong relasyon nila sa Diyos. Pero kahit anong pagsisikap nila, napapansin niyo po ba yun? Na kahit anong pagsisikap ng tao, napapakahirap sila kapag araw ng, ano ba yan? Araw ng, penitensya. Ano yung ginagawa pagka-penitensya? Iba nagpapalo sa sarili, iba nagpapako sa sarili. Akala kasi nila, sa tingin nila, yun ay makakapagbawas ng kanilang kasalanan. Okay? Pero alam nyo mga bata, okay? Alam nyo ba mga bata, na hindi yun sapat. Hindi sasapat yun. At dahil dito, sige, halika dito. Doon ka sa kabila. Dito sa kabila. Okay, hawakan mo sa kabila. Para tayo anong pelikula yun? Raymond! Okay. Damulag! Okay. Sa tuwing kagustuhan ng tao, ito ang tao. Sa tuwing kagustuhan ng tao, natutulog sila o lalapit sila sa Diyos, ay hindi na maaari kasi merong buhol. Yan ay kasalanan. Pagbigay nga kayo ng halimbawa ng kasalanan, mga bata. Pagnanakaw, pagsisinungaling, naku, panguwi. Eh, sa klase yung pangungo, kasalanan pala yun. So, yun ay kasalanan, no? Ang buhol na yan. Sa tuwing kagustuhan ng tao, tutulong sa Diyos, ay hindi na maaari dahil sa kasalanan. Pero alam nyo mga bata, dahil mahal na mahal ng Diyos ang tao, kanyang ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak. Yan. Ito muna. Ito na lang muna. Yan. Ito. Sabihin na lang natin kung tela ito na. So, ang telang ito, okay, ay simbolo ng dugo ni Jesus. Itong kunwari pula. Ang telang pulang ito ay simbolo ng dugo ni Jesus. Alam niyo mga bata, si Jesus, siya ay napako sa krus. No? Napako sa krus na matay at muling nabuhay sa ikatlong araw. Okay? Dahil doon, ang kanyang dugo, yan, okay? Sa tingin niyo ba, ang dugo ni Jesus ngayon ay wala na? O yung kasalanan ay wala na? O nandito pa? Sige, sino sabing wala na? Taas na kamay, kumang. Sige, taas na mag-upaya. Okay, tingnan natin. Andyan pa. Andyan pa. Okay, dahil sa dugo ni Jesus, okay? Sige, yan. Sige. Mamaya na yan. Lalapit kami sa'yo eh. O, ihipan mo yung dali. Yan. O, dito. Uy, talaga nga naman. Apunta natin itong mga the boys dito. The boys! Sige, dito kayo, mga boys. Sige, ihipan ninyo, itali natin. Ihipan. Ano siya? Ihipan. Okay. Sa palagay mo, nandito ba? Wala na? Wala na? Andiyan pa? Sige. Hatakin mo nga. 1, 2. Uy! Galing! Okay, mga bata. Yung ginawa ni Kuya Bong ay isang rope trick. Hindi ito totoong magic. Pero yung ginawa ni Jesus, namatay, napako sa krus, at muling nabuhay, yun ay totoo. At dahil doon, sige, sa palagay ninyo, nandito pa ba yung kasalanan? Ano nangyari sa tali natin, by the way? Nabuo ba? Nabuo. Okay.
Dahil doon, asa na kayo yung kasalanan? Kay Jesus. Na kay Jesus na. Inaako lahat ni Jesus yung mga kasalanan na yan. Kasi mahal na mahal tayo ni Jesus. Sabi mo nga sa kaklase mo, mahal na mahal tayo ni Jesus. Mahal na mahal tayo ni Jesus. Okay. Ngayon, tingnan natin. Dahil sa pagmamahal ni Jesus sa atin. Okay. Nasa kanan ba? Nasa kaliwa? Nasa kamay. Ano ba talaga? Kanan. Aliwa. Sige, sabay na lang mo. Wala. Kaya na. Galing. Ganyan magmahal si Jesus. Hindi niya lang inalis ang kasalanan, talagang tiningnan kanya na isang bago. No? Christian ka agad. Galing talaga ng mga klase. Grabe naman yan. Oo. No? At ang taling ito ay ngayon, ang relasyon natin sa Diyos ay muling buo na. Kasi mahal ka ng Diyos. Okay? Okay. Sige. Okay. Gusto niyo bang matutunan to? Yes. Gusto niyo matutunan? Yes. Marunong kayo magtago ng sikreto? Yes. O, pasensya na po. Marunong din ako magtago ng sikreto. Ganun lang naman talaga, di ba? Dahil sige, tuturuan ko po kayo. Sige, ate, pakitanggal mo ni sir po. Yan. Kunin ko lang. Kayo na lang po kumupit kasi hindi ako nag-ano. Ito po ay, ano ko lang naman to. Okay. Sige, gupitin nyo na lang po. Tapos pulit-pulit na lang kayo. Strips nyo na lang. Yan. Sige, hati-hati na lang po.